Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po naririto na naman sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Ako po sa ngayon, hindi ko po kayang ipaliwanag ang aking pagmamahal sa mga tao. Marahil po magugulat kayo dahil ang nalalaman ko po kinakalkal ko sa inyo. Kasi kahit po kayo nasa malayo, nararamdaman ko po ang daing ng mga tao. Kung kayo po ba hindi makarating dito at gusto niyo akong makausap. Ngayon, sa pamamagitan po ng dumadapo sa inyong mga karamdaman, pag po binuksan niyo ang Facebook, meron po kayong maiintindihan. At mentras niyo po iniisip ang inyong gagawin, dahan-dahan niyo pong matututunan. Kasi po, nararamdaman ko sa atin, sa aking buhay, na hindi po ako mayabang sa inyo. Ang ibig ko po sabihin sa inabot ko pong buhay sa bigay ng ating mahal na Panginoon, napakaganda. Kaya masasabi ko po sa inyo na napakaswerte ko pa rin sa biyaya ng Panginoon. At kahit po paano yung haba ng ibinigay niya sa aking milagro tungkol sa landas ng krus at ngayon ay magmamahal na araw, pinakikinabangan ko po at marami rin pong tao na ako'y natutulungan kahit na sila'y nasa malayo. Kasi po, nagsasalita po ako kung paano gagamutin ng tao. Ngayon, naisip ko po kagabi ito, dahil pinakikita ko po sa inyo yung nakilala nyo ako, na nakuha ko bakterya. Ngayon, ituturo ko po sa inyo yun man lang nakapraso at pansamantala na yung mga kirot, hapdi na inyong nararamdaman magkaroon ng lunas. Heto po ang aking ginagawa sa mga babae na may mga mayoma. Bumili po kayo ng ganito. Ito po nasa 400. Ito po may lamang gamot. Pero ito po, panlabatiba sa mga batang 3 hanggang 3 taon po. Lalagyan po ng tubig at ibobomba. Ngayon, ito po, nananawagan ako doon sa mga tinawagan ko na mayroong karamdaman na mayoma. Kayo, makinig kayo mabuti. Ha? Maglagay kayo ng ganitong karaming langis ng niyog. Magpalangis ang bawat isa sa inyo, alagaan nyo 10 niyog. Ang 10 niyog 500. Kayo, kung kayo may nararamdaman na halimbawa may nararamdaman kayo sa loob ng matris nyo, maglagay po kayo sa plastic na ganito at yung kalahati ipanoob nyo po at pindutin nyo. Napakalaki po ng maibibigay na lunas sa mga may problema na mayoma, yung sa buwa, yung pong may hadhad. Marami po itong kinauukulan. At ito po ang ipinakikita ko sa inyo na ito po ang mga pamamaraan na ginagamit ko sa prostate, sa usos. May mga gamit po yan na sa paniniwala ninyo, dito po napapalabas ang mga mikrobyo sa tao. Dahil sa akin pong pagbabalita sa inyo, ang karamdaman ng mga tao, lalo na po sa mga luslos, marumi po yung loob, hindi po nakakaya. Kaya po ngayon, nagkakaroon ng problema. Lalo naman po sa kolon. Ang kolon po, pag marumi at yung pong pinakakanan, maraming natutuyo doon. Eto rin po langis neto. Tandaan nyo, hindi makasasama sa inyo. Sa hospital po kasi, pag kayo'y operahan sa kolon, bago po kayo operahan, iintayin muna ang inyong utot. Yung pong utot na yun, 3 araw bago kayo umutot. Pero po, sasabihin ko, alisto kayo. Pero po kayo, kung hindi po kayo mautot, mga senior citizen, at kahit hindi senior citizen, maglagay po kayo sa plastic na ganito, na ito po nabibili sa butika. Ngayon, ito po, maglagay po kayo ng langis, at lagyan po ninyo ang fit nyo. Huwag na po kayo mag-interest na kung sino pa maglalagay. Narinig niyo, magdasal kayo at may awa po ang Diyos, mauutot kayo. Pag po kayo nautot yun at nalangisan ito, magdasal po kayo at maya-maya, hindi nyo nga lang po makukuha yung aking nalalaman. Dahil ako po, may mga pamamaraan. Kaya lang po ako nagkaganito ng pagtuturo sa inyo,
yung po bang meron man lang kayo mahapyaw sa aking nalalaman? Di po ba? Palakpakan niyo naman yan, kapatid. Dahil palakpakan naman ako sa inyo. Ngayon, kaya ako, naririto na ito naman pong inaano ko sa inyo na ito po ginagamit natin sa labatiba. Ito po ang ginagamit ko para po malinis ang loob. Ang nakakuha po nito, yung sa mayoma, yung sa colon, yung sa bato na dinadialysis. Ito lang po ang gagamitin nyo na ito po ipapasok nyo po sa puwet. Hahawakan nyo po ito na ganyan para hindi pumasok sa loob. Na ito naman po ay nakatuwad. Teka, matulog po. Ito po. Ganyan po gagawin ninyo. Ayan. Ayan. Wari mo po, puno po ito ng tubig. Ipapasok nyo pong gano'n sa puwet. Pero ito po, huwag nyo pawawalan. Ito. Dahil baka pumasok. Ngayon, kung may din naman po may mga direksyon po ito. Ito po yung maliit. Pero ito po ang pinakamahusay. Ito po pwede rin. Gamit po ito dito. Dahil ito po, pag po ipinasok sa puwet nyo, yung pong pinakasentro daw, para po sa sasakyan binubuli na yung loob. Kaya po ang aking pagpasok sa inyo sa aking araw na ito, February 23 po. 23, isang pagtuturo sa inyo na yung mga may nararamdaman na humihilaman yan, na namamaga, na papabubutas, nagmamahalan po ako sa inyo. Kaya kung sakali man po na inilabas ko na po ang aking nalalaman sa inyo na pagtuturo, ito po, maganda po ang magiging Siyempre po, hindi ko naman po pwedeng ipakita yung paggagawa ko at yun po may pagka-delikadesa din po tayo. Kaya po pumabati ako sa inyo ng magandang hapon po sa inyong lahat. Yung po may mga usos. Ang akin po tinatalakay sa inyo yung bituka ninyo huwag dumami kumapal. At kapag po kasi tumaas ang inyong creatinine, ano po ang kauwian nyo sa bato dialysis. Kaya isang maliwanag na hapon po ang aking ipinadita sa inyo at ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Basta po, hindi naman po ako nagmamainam sa inyo. Ang gawin nyo po yung buhat po ngayon, halimbawa mo may kagalit kayo, patawarin nyo na po lahat. Kasi po, ako na rin ang magsasabi sa inyo, tayo po lahat aanihin ng Diyos. Tayo naririto, hindi pa tayo kailangan, hindi pa tayo inaani, may gagawin tayo. Pero lahat po tayo doon uuwi. Kaya hindi ko po sinabi sa inyo kayo magpakabait at kayo magbait-baitan at kayo magkumra-kumwarian. Hindi po nakikita yan sa ganyan. Basta, yung pong masama sa inyo, huwag niyo pong gagawin sa kapwa ninyo. Ngayon, ako naman po, hindi naman po ako nagmamayabang sa inyo na ako man po, gumagawa rin ng bagay na inaayos ko rin po ang aking buhay dito sa kinaroroonan. Kaya ang tangi ko pong masasabi, marami pong nagtatanong saan ang lugar ko, saan ang lokasyon ko. Ako po, dito nyo matatagpuan sa Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. At kung kayo po may kakonsulta, madali pong matalunton. Bumaba po kayo sa Giginto, may tricycle doon, mother pa rin po. Yung pong babaeng ipinapako sa course, ako lang po yun. Kaya po, maraming salamat sa inyo. At ang aking pong paalala, lalo na po yung pong nanganganak na nasisisaryan. Kayo huwag kayong wari mo, kayo mayayaman, may kakayanan at mayaman ang biyanan nyo at may konti kayong pera. Sikapin nyo na banatin niyo ang inyong tiyan. Huwag nyo iyasa sa cesarean dahil napakaraming hirap ang pagdadaanan nyo sa cesarean. Dahil po nung panahon namin nung araw madalang na nasa cesarean. Iinom lang po kami ng 6 na itlog na araw-araw na itlog ng manok na Tagalog na malasado. Nanganganak na po, mabilis po. Ngayon po kasi wala kayong ginagawa kundi maupo. Ingingin, lalo yung mga may pera. Nako, napaka-aarte po niyan. Hindi man lang ayaw man lang pabuhatin ng asawa, mayaman, may kaya, may arte. Kaya po, ang tangi ko masasabi sa inyo, huwag kayong maging maarte. At masasabi ko rin po daw sa mga mga tamad mag-aral, sikapin niyo pong mag-aral. Napakahirap po ang buhay bukas makalawa. Iba po ang nag-aral. May kahihinat ka po sa buhay na hiram. Sasabihin ko po sa inyo, hindi naman palagi ang magulang ninyo kasama nyo. Mag-iisa kayo. Huwag nang hindi kayo natudo na utusan.
Ha? Pag kayo nagkamali, niluluko na pala kayo. Ha? Sagot kayo? Opo. Opo. Kaya po, maraming po salamat at tinatapos ko na. Kaya lang po, mahal na Panginoon, magandang hapon po sa inyo. Sana po, ang aking mga ginagawa rito, makapagbigay ilaw sa mga tao na may natutuhan. May natutuhan ba kayo? Opo. Amen. Lalo na siguro yung nakikinig. Sagot kayo. Yung taga malayong lugar na hindi ako maapula. Pakinggan nyo na lang ako sa Facebook. Marami kayong matututuhan. Itinuro ko na sa inyo kung paano paparaan, kung paano ko nakukuha yung mga barado na yan sa mga puwit, sa mga kung saan po yan. At ito po, lalo na po sa tutubuan ng bumababa ang matres dahil po kumakapal ang lining niyan. Ang ibig ko po sabihin sa inyo, kapag po bumababa ang lining ninyo, bukas makalawa, yun na po ang sintomas na kayo ay magkakaroon ng buwan. Ngayon, ang tanging ko po masasabi sa inyo, meron din po ako nalalaman doon, yung pong pagkukobad para po yung bakterya hindi maapula po natin. Marami po salamat sa inyong lahat at bumabati po ako ng magandang hapon po sa aking mga pasyente na heto lang uli si Mother Frank. Amen. Amen.